Dating general manager ng PCSO. Oh, but where is she now? Nasabi niya ang kailangan niya sabihin, na-deliver niya ang dapat i-deliver, whatever it is in exchange for what she did, we don't know, but where is she now? Safe somewhere outside of this country. Ito ang nakakatakot. Ayan, sabi ni Malu Ancheta, Pam, sigurado mapapalaya yan gaya kay Espinosa. Yan, ang paano na yung mga nabiktima ni Madriaga? Paano na yung mga kidnap victims? Isang oras because na-realize niya na maganda rin palang maging morning person because Ay, we're hindi morning person, Pam. Hindi. Kasi kala pag abang umiidad, gumigising na yun. Baka nagmo-monitor. Wala akong sinabi, habang tumatanda, ibig sabihin. Para namang alak yan, di ba, habang hindi ko gets yun, Marlon. Sarap. Hindi ko gets Pero yun. kahapon pa, may nagulat ako, may isang kasamahan ako. Sabi nila, pakicorrect nga ako rito sa mga beer drinker dito. Ang beer daw, may expiration. Totoo ba yun? Kasi papangangala ako, nagkukwento siya. Kasi alam ko nga ang alak, habang tumatagal, lalong sumasarap. Ang beer daw, pag nawawala na ang bula, ibig sabihin, matagal ng beer yun. So, ibig sabihin, the more na may bula, the more na may bula, mas sariwa pa yung beer. Naalala ko nung estudyante ako, Garot, pag nag-iinom kami, parang ayaw pa namin mabula sa pitchel kasi tagay-tagay no? Oo. Panapit ng alak. Hindi, yung, di ba parang soft drinks, kapag wala na yung freeze, para ka na lang uminom ng tubig na matamis na matamis. At saka yun ang biruan pa, may mga umuwi sa probinsya. Bumubula pa ba Coca-Cola rito? Kasi sa sobrang layo, nawawala na yung espiritu ng... Yun yung espiritu. Pero yung espiritu ng kaibigan natin na to, nawala ang kakupas-kupas. Ay, flash ka na naman. Na-flash ka na naman namin, sir. Ay, tago na nga. Ako nagme-message pa yan, gigil na gigil din eh. Para ko na-imagine eh. Nagali. Ako ngayon na-receive ko yung ibang message kasi kahapon sinamahan natin si Attorney Vic. Abangan ho natin sa Sabado 9 p.m. Meron siyang politika all the way with Jojo Abellana. Jojo Alehar. Sino Abellana? Mga batang 80s dito, no? Yung mga nakasubaybay nung Dots Entertainment. Ayun. Jojo Alehar yung pinaka-classic. At ano niya na yun? Yun na talaga ang tawag doon. Yung lagi siya nakakurbata. Nakakurbata ba siya kapon sa Oo naman. Sabi nga ni attorney, buti na lang naisip kong magbihis. Baka naman magmukha akong kung sino lang sa tabi. Ayun. It's ano sa politika yan. Marami siyang kaibigang media from Congress and sa Senate. Alam mo Marlon, ang tagal nating na-expose, lalo ka na siguro, and ako especially being a mass comm graduate, Marlon, and alam ko yung itsura ng production. Natutuwa ako na yung nakita ko kahapon, as in walang ka-script. Di ba yung iba yung production na may prompter, tapos merong screen where they can see themselves na ano yung angle nila, yung ganyan. Yun talaga, camera, ilaw, upuan, simple. Tapos dumating yung guest, nauna si guest, dumating si Sir Jojo, alam mo yung walang bit-bit na script or something, ang meron lang na may hawak na maliit na board, yung executive producer. Kasi tinatantos niya yung 10 minutes left, yung mga ganon, which is but a standard pagdating sa mga ganyan, di ba? Para hindi ka nga lumalagpas sa oras. So, yun lang yung nakita ko, and a little note kung ano yung mga babasahing pangalan kasi merong ganung portion. Pero yung dalawa, the host... Yan portion? Ganun ba yun? Ano yun? Yung little note na yun, kung sino lang yung mga babatiin, parang greetings portion niya. Basta names na babanggitin sa isang laro nila. So, ibig mo sabihin, yung nangyari yung interview nila sa isa't isa, why? Can you hear me? Okay ba? Wait. Nagka eh. Sound check. Okay na po tayo. Okay ka rito sa akin. Oh. Uy, Ibig sabihin, kumusta po? hour interview ba to?
Guys, okay ba? Ay, hello, pa-check po ng si Loud and Clear kung okay. Kasi nag-i-echo sa akin bigla. Kumusta po yung audio? Okay, audio mo sa akin, Pam. Okay, audio. Okay naman. Sige. Baka okay na rin. Kasi biglang So, nag-echo. 1 hour yung interview, yung taping kapon? Taping more than that, but I don't know kung ano yung magiging final material. Kung Tapos gano'n ibig sabihin, spontaneous yung tanong. walang Oo, script. maganda yan. Organic. Di ba yan yung lagi nating sinasabi na si attorney, lagi nating sinasabi na minsan, sa tagal natin siyang nakasama din sa campaign, parang alam na natin yung sasabihin niya. Kaya minsan, alam na natin kung patapos na, tapos pepwesto na tayo sa kung saan dapat pumesto. Tapos biglang mapapanganga ka na parang magkakatingin ng panga tayo na, uy, bago yun, no? Yung di ba napapawaw pa tayo? Kahapon, Marlon, meron pa rin. kahapon was a new page for me, hearing him again and hearing them again, na parang, sabi ko, ang galing, ano ba to? Nakakaiba ka sa susunod, iparecite na sa akin ito yung yung oblicon, yung obligations and contracts, yung ganyan ba? parang hindi ka pwedeng mahuli. Business admin na yun, Pam. Hindi ka pwedeng mahuli, kailangan mong makipagsabayan. It's not that itetest ka, pero sometimes it's also a good challenge sa sarili mo na dapat yung alam mo updated din, di ba? Yeah. Ayan, nakakatuwa. Abangan ko natin. Yan, saan mapapanood, Pam? Sa TV5, mapapanood natin yan ng 9. Marami naman na siyang nag-guest. Si Attorney Jimmy nag-guest na niya. Oo, 9 ng gabi. So, natin yan, i-announce din natin to remind everyone na there's that program to look forward to on Saturday. And speaking of announcement, Pam, i-announce din natin yung first honor natin ngayong umaga. Siyempre. Yes, of course. Nauna kasi yung beer mo pa. Paano tayo napunta sa beer, Marlon? Over fear. Asan yung fear mo dyan? Okay, hello of course sa ating minamahal na si Sir Manuel Kamama. Good morning po sa inyo. Sir Manuel. Kamusta bang pag-walking si Sir Manuel? Wanderer ma'am, good morning. Wanderer ma'am. Etsab, basta siguro to na binaligtad. Number 2, waiting. Hi, Idol Trio. Yes, absent lang po ang ating kaibigan na si Ibi Hugalbot who is doing... Muna si Kuya Ibi. Juliet Lupe Baba. Good AM po. Si Channel Ancheta. Hello, lovely trio. Good morning, good night here in Chicago. 77 years old. An avid viewer nyo. Oy, hello po. Thank you. FYI, God bless you all. Sara Duterte is my president. Maraming salamat po, Ma'am Channel Ancheta. Of course, Miss Susan pa din. Good morning, good luck sa maayong tawo. Uy, Ma'am Susan, hindi ka nag-reply doon sa tanong ni Pam nung isang araw? Oo, dapat nilapitan niyo po si Ma'am. Andito ka ba sa Pilipinas? Ba't di mo ako nilapitan, Ma'am Susan? Dapat po kinaltukan niyo na. Pagkakataon niyo na. Pagkakataon niyo na na hindi na kailangan ng GCash. Ay, joke po yun. Joke yun. Ako, I'm not asking for anything. Ako, lalo po. Wala po. Yun. Hazel, kay J. Agria, kay Hazel Eyes, kay Pata Totini, kay Crescencia. Hello po, Crescenciano Prado. Nanonood din to kay attorney. Minsan nagigreet din to ni attorney. At suki natin si Crescenciano Prado. Suki natin. Opo. Nag-retouch pa yata si Pam ng kilay. Hindi po, late po si Marlon. Dumaldal pa po ng todo sa backstage. Ayan. May pinadala pa akong picture sa kanya. Oo. Kagabi po, when we did our breaking news about the, yung owner ng painting, and kung napanood niyo po yon with Sir Brian Lim, sinabi ho namin doon na we reached out to the artist herself because kaibigan nga ni Sir Brian. We asked her if she's available today 8 a.m., ganyan. And I think after some hours, kasi late night na siyang nag-reply, and apologize na hindi daw siya pwedeng makapagbigay ng interview because kinausap siya ng lawyer niya na wag muna magsalita. And we need to give it to her. However, yung pong unang labas niyang yon na
yung initial denial niya ng pag-claim ni Madriaga na siya ang nagregalo ng painting na yon kay Vice President Sara Duterte, enough na. Yung initial denial na yon, enough na yon. There's nothing to prove further. And I think lahat naman tayo dito naniniwala na sinungaling at isang polluted source si Madriaga. Yeah, yung naging last minute decision no, ni Ma'am Thea. Ano yun, Tanya? Tanya Gaysanoli. Ano yun? Naintindihan natin yun. At inaasahan natin yun. Kagabi na pag-usapan din natin, hindi ba siya nangangamba? Lalo nasa pamilya Gaysano siya. Tapos City Hardware, tama ba? Yung negosyo nila na baka balikan siya. And sabi ni Brian Lim, Sir Brian Lim, posible na mangyari yun. So, sana, panalangin na lang rin natin na sana itong administrasyong ito, wag naman maging balat sibuyas at talagang wag maging salbahe sa mga taong nagsasabi lang ng totoo. Kasi yung pattern ng paano magharas itong administrasyon na to, nagpapatuloy. Ang pinakahuling na biktima nito si Congressman Kiko Barsaga. At wag nating kalimutan yung nangyari kay Colonel Grijaldo. Kay Jonathan Morales. Diba? Pero makikita natin, Marlon, na na kapag yan ginawa nila at binalikan nila si Miss Tanya, alam na natin na guilty talaga. Although alam na natin, but this will prove all the more na yung may corroborated efforts within that committee na magsinungaling. Yeah, pero kung kausap na ni Ma'am Tanya, yung lawyer niya, sana kumilos din sila from their end, no? Na demanda ang Madriaga, i-demanda kung sino man yung mga dapat kasuhan dahil malaking kasiraan ito sa kanyang pangalan, lalo't kilala siyang artist sa, I'm sure, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Is it also under plagiarism? I don't know. Sorry for my question. Kasi di ba kung halimbawa sa court, tama ito siguro, hindi ako lawyer pa pero same. kasi pangngopya, panggagaya, no? Pwede siguro kung sa kung sino mang may lalabas na peking artist. Sila gumawa at siya, yun yung binigay ni yun yung binigay ni Madriaga. Pero kung ganun man magiging script nila para mapusabulian tong ginawang pagbubunyag ni Ma'am Tanya at napahiya ng gusto ang Madriaga. Ano yun supot yun, yung ganong klaseng script kasi ang sinabi niya, nagregalo siya ng paintings kay VP Sara na ang kitang-kita naman doon sa paintings na yun at yung dalawa mismo makakapagpatunay na ang nagbigay sa kanya, si Ma'am Tanya at siya rin ang nagpapatunay na siya ang may gawa nun. So kung sino man yan, ilalabas nilang peking artist, good luck at I hope yung sa community nila, sa mga artist, magkaroon din ng maayos na pahayag at bantayan nila yung kanilang sarili. Alam mo Marlon, di ba, sa Green Hills nga, kung saan nandyan talaga yung mga class A, class AA, class AAA, inaano nga yan, di ba, nire-raid? Kasi bawal. Oo. So, kung ano man yung na-produce na sinasabi ni Madriaga na meron siyang painting over what Miss Tanya has, we all know kung sino talaga ang authentic. Alam naman na natin yan. Okay, but let's go back to Madriaga, Polluted source talaga siya, Marlon? Kasi, kanina tinatanong kita backstage, Marlon, sino pa yung mga kakilala mo sa tagal mong nag-cover ng ganyan, na nag-star witness sa mga ganyan hearing na talagang kung todo helmet, may, anong tawag doon, may, yung bulletproof vest, naka-vest, di ba? Naka-handcuff. Yung sa akin, doon na lang ako naawa sa kanya Itong taong to, naka-handcuffed. Tapos mag-star witness against someone na embraced by many, ang taas ng trust rating, di ba? Vice Presidente. Tapos ikaw, ano kasi anong mga kaso mo? He is currently detained pala for kidnapping for ransom. Yeah. Ang bigat niyan, Marlon.
Sana bigat babasok sa social media, parang number 3 sila. Yung grupo nila sa Notorious na Kidnap. kidnap for ransom group. Ayun. Oo. Tapos 'di ba, kung kidnap, ay hindi ko maintindihan. Tapos yung drama mo, yung sinasabi mo na masama ang loob mo dahil hindi ka binackupan ni VP Inday Sara noong ang tawag dito, kinasuhan ka for kidnapping. Alam mo, one thing with the Dutertes, hindi sila nagto-tolerate ng mali. Yeah. Pag mali mo, mali mo. Pag alam nilang mali, alam nilang mali. Perfect example, PRRD became president. People were lobbying na ang dapat maging House Speaker niya was Pulong Duterte. Sabi niya malaswa, hindi pwede yan. Hindi niya ginawa, di ba? Napakasimple nun. Tapos ito, yung taong, sabihin na natin, quote-unquote, na for purposes of discussion, no? Sige, tao ka. Tapos nagkasala ka. Pagtatakpan ka? Hindi, Hindi. And do not expect that from VP Sara Duterte. Oh, And, hindi And Pam, subukan mo. Kung ang detalye naman ni Madriaga para naman gawing mabuti sa mata ng tao, ang isang VP Sara, entertainin ba to ng Committee in Justice? Malamang, hindi. Di ba? Kasi ganito ang direksyon ng committee ni Luistro, na lahat ng butas hahanapin nila para lamang magmukang halimaw sa mata ng taong bayan yung tinitingala ng sambayan ng Pilipino na si VP Sara Duterte. Ito, Marlon, counterfeit, kasi nga sabi ko kanina, plagiarism is yun sa mga sulat. Yung imitation is counterfeit. Tama nga naman. Maraming salamat kay Geek Goody. Thank you. Dagdag kaalaman. Goody. Oh, and si Isko rin, sabi niya, he has nothing to lose kasi life sentence na siya, patapon na ang buhay niya. Proven na ba? Guilty siya dun sa case? Alam ko, convicted siya. Convicted? Ang alam ko, convicted siya. Tama niyo po ako. Pero yung nothing to lose, life sentence, yan na nga ang hatol sa'yo. Ang mawawalan doon, yung kamag-anak mo. May mukha ka bang may haharap sa mga anak mo? May anak ba? Kulang mo. Di ba? Na yan lang ang kaya mo. Yan ang kaya mo. Di ba? Na nakulong ka na dahil sa criminal na gawain, magsisinungaling ka pa sa harap ng sambayan ng Pilipino. But then again, we go back, no? Yeah, last night we also discussed this kasi papadating na naman, Marlon, ang isang malaking obligasyon ng maraming tao sa Mayo sa 2028. Yun ay ang pagboto. And of course, para makapili ka ng tama mong iboboto, may kampanya. At pagdating ng kampanyang ito, Marlon, maraming ganyan. Yung selfie-selfie. Yung selfie na, uso pa nga kasi ngayon, at nauso na yan dati pa, na yung selfie na yan, yung hindi yung taong nagpapapicture. Ang selfie na yan, ang hahawak yung principal. Di ba? Yung siya na naka-groovy dun sa mga background sa tao, di ba? Tama. Lalo pa, bago ito sa ano mo, sorry, bakit gano'n? Lalo si Atty. Vic matangkad At mabias. Lalo kung may mga kababayan tayo na hindi naman katangkaran, tapos syempre yuyuko pa si Atty. Vic. Kaya mas and even VP Sara ginagawa niya talaga yun. At siya nagsesell. Sige Pam, sorry. Yeah, I was just saying na nakakatakot kasi anyone can just use anything and claim something. Di ba? Pag sinabi mong close kami ni VP Inday, dahil meron siyang ginawang bond paper reading na Happy Birthday Ramil, edi inedit ko kagabi, Marlon, ang nilagay ko, ganda mo, Pami. If you get what I mean, I can just easily edit it and say na close kami ni VP Inday. Talaga? Pwede mo ma-flash dyan, Pam? And ako kasi sasabihin ko, Pam, kung maraming ginawa ng ganyan si VP Sara, ng mga supporter niya. Di ba? Ibig sabihin, ayan. Inedit ko, ang nilagay ko, ganda mo, Pami. Kasi, nainggit ako, si EB, inedit niya, ang nilagay niya, happy birthday, EB. Na si Inday ang nag-ano. Ang original yata nito is happy birthday, Ramil Madriaga, something like that. Alam nyo, Hindi original yun. Baka nga mamaya, ganyan din ginawa di ba? Inedit din. I don't think so. But VP Sara is like that. She's very accommodating of people's request. Kaya lang, nasa tao kung aabuso yung taong binigyan niya. Ito, Marlon,
yung nagpunta tayo sa Office of the Vice President for Thanksgiving 2 years ago. Yeah. No? 2 years ago, December. Finlex mo ba sa Facebook mo or sa social media mo yung yung greeting niya? Yung greeting niya na parang thank you sa Third Floor Studio at yung mga supporters nito. Pero yung Finlex mo ba na yung photo natin with her? Hindi. Wala pa. Hindi. Kasi kami ni Marlon, 'di ba, duo kami. Kumalas pa kami, solo ko kay VP, mauna ka diyan. Oh. Ganon, 'di ba? Oh. Hindi ko Finlex. Alam mo, kasi Marlon, meron akong ganung hindi yung akin. Meron nga akong memories na hindi ko pinukuhanan ng picture dahil ang sinasabi ko, ang USB ko, ang CDR ko, ang disket ko, yung isip ko at saka yung puso ko. Because the heart and it will never forget. Yung CD file na yan, USB file na yan, makokorap pa yan eh. But there are moments na Ako kasi, ang memory card ko. Wow, memory card. SD card. SD card ko, puso ko. Ha? Ganun ako. Room natin, di ba? Oo. May ganun ako kasentimentong tao. So, hindi ako si Flex na yung picture namin ni VP, I shared it to the GC sa family, GC or group chat ng family namin. Same. Doon lang. Doon lang. Feel mo yun, tapos ma-share mo yun na happy moment mo, di ba? Pero di ba pinipilit mo ko na i-post ko yung video na ang sinabi sa akin ni VP Sara, sana mahanap mo na yung actually. Mo sa buhay, something like that, di ba? Pinilit mo ako noon, pero never kong ginawa. Yeah. Kasi ikaw lang, you're just being proud na as your friend and nagkaroon ng ganung moment ako with VP Inday and VP Inday was very candid about it. Hindi ko finlex. Kaya lang ito ang nakakatakot. Ibalik natin doon sa mga pictures na yan, no? Yan ang nakakatakot. Kapag may abusong tao na pwedeng mag-claim na tropa ko to eh. Oo, sige, pasok mo ng negosyo kasi ipapa-approve natin yan, tropa natin si ganito, tropa natin si ganyan. Ang nakakatakot yun, Marlon. No, yeah. Nasisira ka ng hindi mo naman alam o kilala yung naninira sa'yo. Pero yung epekto ng paninira, matindi. Bigla akong naalala yung sinabi ng NBI Director, si Melvin Matibag, na yung 18 sundalo, mga retiradong sundalo, biktima ng kahirapan. Si Madriaga, ano tingin nyo? Biktima ito ng kasakiman. Biktima ito ng pagiging gahamang ng mga kongresista at ng mga politikong galit sa mga Duterte na nagpapagamit ngayon ang isang Madriaga. But Marlon, he is a willing victim. Iba yung biktima ka na inosente ka, pero iba din sobrang layo ng gap niyan, ng difference sa willing victim ka. He is a willing player. Tama, kasi kapit sa patalim yung gustong i-project ng isang NBI director doon sa 18 sundalo. And dito kay Madriaga, halos kapit quote-unquote sa patalim na rin ito. Na kung ito magiging dahilan para makalaya ako at kung ito magiging kapalit para makalaya ako, sukdulang ipagkanulo o sukdulang gumawa ako ng kwento, magsinungaling ako under oath, para lamang siraan si VP Sara Duterte na merong 32 million votes to nakalipas na presidential elections, gagawin ko to. So, dahil baka ito ang naipangako ng Committee in Justice. Marlon, tingnan mo kung ano pa yung nakakabaligtad sikmura na eksena kahapon. Yung NBI agents or anong tawag sa kanila, Marlon? Or the NBI escorts, no? Yung escorts na yan, ang pinoprotektahan nila, yung taong nakakulong na nakagapos na lumabas. Pero if you see an NBI agent or escorts or mga security escorts na yan, next to the 18 Marines, ano ang sinasabi nito? Ano ang mensahe nito? Itong mga taong ito, totoo ang sinasabi. Pero, ang ginawa nila at pinakita nila kahapon, next to a criminal are these security personnels. Anong sinasabi? Itong taong ito hindi pwedeng magkamali sa script na hawak niya. At makakatakot dito, di ba? Kunwari, pinapalabas nila na nanganganib ang buhay nito. Talagang nanganganib ang buhay ng isang Madriaga. Kasi dahil palpak ang isip mo, hindi malayo na ang gugurgur sa'yo nandyan lamang sa tabi mo. Hindi malayo na ang gugurgur mismo sa'yo ay kaalyado
ng mga pinapatronize mo ngayon. Alam mo yung huling napanood ko na umiyak ng ganyan dahil napipilitan sa binabasa niya at hindi tao sa puso niya, Garma. Ruina Garma. Ruina Garma, dating general manager ng PCSO. But where is she now? Nasabi niya ang kailangan niya sabihin, na-deliver niya ang dapat i-deliver, whatever it is in exchange for what she did, we don't know, but where is she now? Safe somewhere outside of this country. Ito ang nakakatakot. Ayan, sabi ni Malu Ancheta, Pam, sigurado mapapalaya yan gaya kay Espinosa. Yan, Paano na yung mga nabiktima ni Madriaga? Paano na yung mga kidnap victims? Diba? Dapat magsalita rin dito yung Volunteers Against Crime and Corruption, yung kay Teresita Angsi, na ang advocacy nila para bigyang proteksyon yung mga biktima at pamilya ng biktima ng kidnappings. May nagva-vibrate daw. Tama po ba? Ma'am Corinne, ano po yung nagva-vibrate? Meron daw vibrating sound. Na-stress ako. Ano pong ano? Wala po. May nag-message lang po sa family messenger namin, pero yun lang po yun. Ikaw ba, Marlon? Baka naka-vibrate phone mo? Wala eh. Wala. Nawala na daw. Meron daw kanina. Okay, akala daw nila nag-vibrate yung phone. Okay, sorry po. Pasensya na po. Okay na daw yung audio. Yun, Marlon, no? Sino pa yung nakita natin ganyan na alam natin siya ang may sala, pero siya ang naka-bulletproof vest, naka-helmet. Remember Bryce Hernandez when he was transferred from Senate, tapos 'di ba meron siyang drama na nag-request na sa ano na lang ako, sa House of Representatives na lang ako, I feel more safe there, na blah blah blah. And then when he appeared, he was the same, may vest, may helmet, as if fearing for his life. For what? For doing the wrong thing. Kayong may mga makasalanan, kayo pang may gana na maging takot para sa buhay ninyo. Paano yung mga yung criminal, Pam, siya pa yung binibigyan proteksyon. Paano yung mga nabiktima nito? Paano pa yung mga susunod na bibiktimahin nito at ng grupo nito? May bibiktimahin pa ba? Nagsoli na nga daw sila ng pera, Marlon. So does that mean to say na nagsoli ka, hindi ka na masama? Hindi ka na ba nun? Will you not be held liable for all your violations sa batas natin? Dapat maano pa rin, makulong pa rin. Tingnan mo si Henry Alcantara. Malaya. Ibalik din natin kay Manny Bonoan. Nasaan? Malaya. Paruot pa rito sa kung saang bansa. Espinosa na lang. Di ba naging mayor pa? Yun. Baka naman to si Madriaga, baka sa bargaining, maging mayor din to, no? Baka maging congressman pa yan. Diba? Kasi sino alam mo, nakikita mo sa tono ng mga pananalita ng mga taong nagpo-protect sa kanila. Laila de Lima, she was the very first na umaray when amongst themselves sinabi na polluted source si Madriaga. Diba? Di ba siya yung unang umaray at sinabing tanggalin sa record, extract sa record yung salitang polluted source si Madriaga, blah blah. She felt obliged to defend Madriaga. Bakit? Dahil even herself admitted na, sabi niya, 'di ba, for transparency, just to be transparent, I met with Madriaga in December. Salitang polluted, Pam. Polluted din naman kongresista ang isang sabakwin na si Laila de Lima. Paano ang pagiging polluted niya? Pam, yun ano na lang, niya sa ano? Napaka-immoral mo. Naturing ang tanda-tanda mo ng babae ka, pumatol ka pa. At inamin niya. Diba? At inamin niya. Diba? Hindi, tsaka ano nga yung eksena na kumakanta siya ng doon sa kulungan. Pero ayaw panoorin, nakakadiri. Hindi, pero ano yun? Bakit? Parang, di ba yun yung mga panahon na parang Christmas party, DOJ siya and invited siya sa loob? Nandun sa loob ng sa loob mismo ng Bilibid. Ito lagi yung sinasabi natin. Choice ng isang opisyal ng gobyernong ito kung ilalagay niya ang sarili niya sa isang alanganing sitwasyon. That was an easy call na pwede mong sabihin, DOJ ako eh. Yung mga nasa loob, yan yung mga pinakulong ko bilang
Yan yung mga hinatulan ko bilang justice eh. 'Di ba? Bakit ako makikisama ngayon sa kanila sa loob? Hindi niya naman na-explain yun eh. Hindi natin alam kung bakit nandun siya. She just went wild na lumabas yung mga ganong materials, no. And then here you are as a former justice, now congresswoman, defending a polluted source, Madriaga. And pa, maraming nagsasabi mukhang script ito ng isang Sunny Trillanes. Hindi mo, ako nga, nababasa ko si Sunny Trillanes dun eh. Sa anong yun eh, sa mga exit na. Trillanes, wag nating kalimutan maugong din ang usapan na isa rin sa naging arkitekto para ipakidnap si PRRD, si dating Senador Sunny Trillanes. Binigyan mo pa nga ng respeto by his former position in this country. Kaya lang iba nagagawa ng pera. And yung mga gusto nilang ipatawag, no, ipasomon, no. Ang next na nilang pinapatawag si Sunny Trillanes. Para ano? Para patotohanan tong sinasabi ng alaga nilang si Madriaga at para babuyin na naman nila at mag-imbento na naman sila ng mga bulok na istorya laban kay Vice President Sara Duterte. Baka kasi nakulangan sila sa comedy dinulot ni Madriaga na gusto nila ngayon ilabas yung kanilang todo punchliner na si Trillanes. Pwede pa. At baka alam nila na palpak yung mga pinagsasabi nito, particular doon sa nangyari sa paintings at doon sa lisensya o doon sa pag-drive ng BIOS ng wife ni Attorney Kilala. Oo. And di ba tingnan mo ito yung may assessment tayo kasi Marlon, no, na sa tingin natin and from what we were initially told, walang numbers na makakapag-proceed ng impeachment na yan because ang sinasabi po ng marami takot ba silang mahila pababa ng kanilang pagtanggi sa pag-angat naman na hindi natin makontrol ni Vice President Sara Duterte. So that's why itong Committee on Justice na to, ginagawa nila ngayong entablado para mag-last hurrah, para mag-grandstand. Diba? May ganyang tayong senaryo. I think consistent sila sa ganong optics or direction dahil hindi nga nila maipapanalo sa plenaryo. Tama pa. Kasi posibleng ito na rin ang endgame nila. Kasi come 2027, ang lahat ng mga paninira ang ginagawa nyo ngayon kay VP Sara, baliwala na ito. Kasi sa 2027, literal na lame duck na ang Bongbong Marcos sa Malacanang. Because also tingnan mo yung sa affidavit ni Madriaga. Meron siyang name calling doon sa magkakapatid na si ganito mahina sa ganyang kurso niya, gumamit na ganitong impluwensya para maipasa siya. Si ganito ay alam mo yun, Barbie, yung ganyan na parang alam mo yun, it was their chance to make punches na akala nila will affect those people that they are trying to humiliate or yung pinapahiya, iniinsulto. Kaya tingnan mo, kasi very detailed yung nasa kung ano yung ad hominem detalyado din, 'di ba? Kasi nga last punch na nila yan para makapagpahiya sila. At napaka-trying hard na ng mga anggulo nila. Pati pa yun, mag-iimbento kayo na mahina sa klase. Kung mahina yan, may ATTY ba sa pangalan yan? Correct. Diba? At yan, yung abogada ba yan? Yung titulo. At hindi ako naniniwala na mababa ang grado ng isang VP Sara. Ang PRRD, aminado, average student, pasang-awa pa nagmamalaki niya Pero hindi yun ang batayan dahil masahangaan mo pa yung katulad ni PRRD na naging abogado sa kabila yung happy-go-lucky siya nung estudyante siya, pagiging bubugoy-bugoy niya at nung naging presidente, naging mayor, talagang gumawa ng mabuti at magandang legacy sa Davao at Pilipinas. From what I heard, hindi daw din totoo yung claims niya na mababa ang grades niya. Yeah. Actually, So,
parang ano daw, ginagawa na lang yan loko. 'Di ba? Sa Art of of War, Marlon. Of course also sa no, ay wala dito yung libro ko. Yung sa 48 Laws of Power na binabasa kong libro, may sinabi doon, I forgot kung pang ilan siya, na hindi mo kailangang expose ang sarili mo. Sometimes you need to pretend na you don't know anything. But then, people will think of you as stupid. But then, once you open your mouth, mapapanganga nga sila na parang, ikaw yung nag-akusa na bobo siya, mali ka pala. Mismo. Tama. Kasi masarap panoorin, Marlon, yung mga taong naggagaling-galingan. Tapos, hindi naman totoo yung alam na galing. Tapos, Tama. ikaw pag nagsalita, mali. Tingnan mo ang ginawa ni PRRD nung pinatawag siya sa Congress. Di ba nilampaso niya ng batas? Yung mga even Attorney Michael Poa kahapon, na poging-pugi si Kuyang Ibi. We also bumibigay na nga si Kuyang Ibi. we also admire him, no? Anong Opo. ginawa sa kanya ni Tino? Anong sabi ni Tino? Yes or no? Anong sabi ni Attorney Poa? Your Honor, it's not answerable by yes or no. Yeah. Tapos na lang kinontrol na lang ni Luistro na para hindi magmukhang mini trial. Parang we give Attorney Poa the chance to explain. Di ba? At kinontrol niya ni Luistro kasi alam niya yung mga pangkanal na tanong ni Tino ay kayang-kayang sagutin ni Michael Poa, ni Attorney Poa. And it is also her duty to protect the whole committee na hindi ito magmukhang mini trial. Kasi yun nga yung ginagamot nila, di ba? Na maging mini trial ito, lalo na nakasampa na sa Korte Suprema yung mga petition na ipatigil dahil nga merong grave abuse doon sa Naalala ko yung yung sinabi ni Luistro na hawak ko ang beat. Si Madriaga hawak yung script. Pero si BP Sara, hawak niya ang heartbeat ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Yung unang hinanap ni Torre sa KOJC Kingdom, yung heartbeat na yan. Na, alam mo, mapagpatawad talaga itong mga kaibigan natin sa KOJC. Ginawang, ginawang kanta yung heartbeat na yan. Siyang kanta ni pastor nung nangampan niya. Ang galing talaga. Okay. Sige, labas tayo ng konti, Marlon, sa Congress, ha? Balikan natin yung araw bago nung hearing. Dumating si Mayor Baste Duterte and launched Rage Coalition. Yes. Diyan, nanawagan siya ng pagkakaisa at ng kapayapaan at ang maging direksyon ay yung suportahan si VP Sara Duterte. Sana ang pagsuporta kay VP Sara. Sa 2028. And yes, we all agree. And yes, we will comply. And yes, we respect Mayor Baste Duterte. Kaya lang, Marlon, inulan naman si Mayor Baste ngayon ng mga spekulasyon na kasi ang sinasabi, ine-elevate niya yung presence niya from regional to national by coming over to Manila and may mga strong words na binibitawan because ang sinasabi, speculation, especially na mainstream media and of course, nagsalita din si Tino about that, no, na ginagawa nila yan dahil alam daw ng mga Duterte at natatakot na mga Duterte na may impeach si Inday Sara at ang gagawing presidente ay si Baste. Yeah. Una, kasalanan ni Congressman Mike Defensor yan. Kasi sinabi niya rin sa entablado sa Club Pilipino na si Mayor Baste ang plan B. Pangalawa, natataranta ngayon sila. Paano nga naman kung plan B ang isang Mayor Baste Duterte? Hindi nyo pa rin mababawi at hindi nyo pa rin mahaharangan ang pamilya Duterte na makabalik sa palasyo ng Malacanang. Kaya nga nagdoble effort yung kaba nila ngayon. Kaya pati si Mayor Baste ino-operate nila. But then I will have to believe Kong Mike Defensor, Marlon, that plan B si Baste, it was the plan of B or the plan of Baste to launch Rage Coalition. Kayo naman masyado naman umiikot yung mga puwet ninyo dyan na natatakot na. Anong sabi ni Tino? Natatakot na raw ang kampo ni BP Sara. Baka kayo natatakot. Kasi kahit anong panggigipit ang gawin nyo kay BP Sara Duterte,
meron pang Mayor Baste Duterte. Talagang, nako, pag ito naging presidente ng Pilipinas, malamang magtago na kayo. Kayong lahat ng mga kawatan, kayong lahat na nanalbahe sa tatay nila, magtago na kayo sa dapat yung pagtaguan. Ako, Marlon, naniniwala ako na hindi sila vindictive type. Naniniwala rin ako, Pam. Naniniwala rin ako. Pero mas naniniwala ako sa prinsipyo ng accountability. Yes, pero yung magtago na, yung may mga ginawa may mga ginawa sa tatay niya and all, dadaanin nila yan sa legal na proseso. Kaya tama yung sa accountability. Pero hindi yan yung dahil trip mo na isa ka sa ex-senador nung nasa hindi nyo pinapasok yung ate ko o sige ganito ganyan. Yung kagaya ng style ni Marcos na gigipitin sa negosyo, di ba? Hindi nila style yan, but lahat dadaanin nila yan sa legal na proseso. And my question actually, Marlon, is so what if Baste is plan B? So what? Yeah. What's wrong with that? What's wrong with that, di ba? Unang-una, nasa tamang edad na. Pangalawa, tama ba? Nasa tamang edad na? Ilan taon ba si Mayor? Ay, teka, check natin. Dapat, pag presidente ka, ilang taon na dapat ang minimum age ng president? 40? Minimum... dapat 40. Dapat 40. 28 si 38 si Mayor Basti ngayon, Pam. 38 na siya? 38, oo. Pwede naman yun. Pwede na, 40 na. Kaya pala takot na takot sila. No 2028, kaya pala, no? Nako. Sige, again, what's wrong with that? Pam, ito pa. Nabanggit na rin naman natin kahapon. Sige, pero niniwala ko hindi mangyayari to. At hindi dapat mangyari to. Impeach nila si VP Sara. Lalo mababakante yan. Yung oras yan, dami lalong time ni VP Sara. Iikot yan. At kung yan ang maging campaign manager, lahat ng taga-suporta ni VP Sara. Oo na. Oo, buhos din ang suporta kay Mayor Baste. She will be the most effective. Presidente ng Pilipinas, Pam, ipardon niya lang si VP Sara. After 6 years, si VP Sara naman ang magiging presidente kapalit ng outgoing President Baste Duterte. So, ang laki ng problema ng mga loyalista ni Marcos dito. Laki ng problema ng mga kaalyado ng teroristang komunista at ng mga dilawan at pinklawan. Pero Marlon, ang hindi kasi natin nakikita, ang nakikita lang natin sa ngayon is that meron ng kahit papano solid direction and plan from the side of Vice President Sara Duterte. Because first of, nag-express na siya ng kanyang layunin na siya ay tatakbo bilang presidente. Pangalawa, may mga lumulutang din. Nandyan automatic ang Duterte or Dutertes, ilan na lang sila natira? Duterte 7. Oo. Na maaring meron na siya kaagad na line-up. So, pupunan mo na lang yung kulang, solido na, kompleto na. We have not heard anything from the side of the administration kung meron silang qualified na kandidato for president. Wala pa. Ang huling impormasyon nga na natanggap ko, naghahanap na sila ng isang ulo, kunyari katulad ng isang Leni Robredo, para pondohan nila ito. Naghahanap di umano ang kampo ni Bongbong Marcos at ang kampo ni Martin Romualdez na magpondo para sa isang posibleng frontrunner ng alyado ng Dilawan at Pinklawan. Pondohan di umano si Leni Robredo. Hindi ba nag-start na yan? Di ba nagbigay ng pauna? Pwede. Magkano ba yung pauna? Down payment po ba yun, Ma'am Leni? Down payment dahil gagawa ng Jesse Robredo Coliseum, something like that. No, parang ganon. Kasi ngayon mo rin malalaro lahat, Marlon, ang bawat kilos ng mga may hangarin sa darating na 2028, no? So,
tignan natin kung saan papunta. But whatever is the direction of Vice President Sara Duterte, it's looking good. And it will even look better next year. And we hope for the best in 2028. Ganun lang At lang. yung problema nila, Pam, nung nagdeklara si VP Sara, natatakbo siya sa 2028, lalo silang nataranta dahil yung mga incumbent officials ngayon, mapa-mayor, mapa-congressman, councilors, governor, board members, at kahit kapitan, malamang sa malamang, magdedeklara na rin ang kanilang suporta kay VP Sara at hindi na nila ito kayang diktahan. Kaya nga ang panawagan ni Mayor Baste nung nakalipas na linggo, umpisahan na ho natin sa ating mga lugar na tulungan at ipakita ang suporta at ipangampanya na si Vice President Sara Duterte. Higit lalo, Pam, hanggang ngayon pareho tayo ng impormasyon na wala pa rin makuwang numero ang Kongreso para iakyat, i-elevate sa Senado yung impeachment complaint kay VP Sara dahil takot na takot po ang mga Visayan and Mindanaoan congressmen na pumirma sa impeachment. Dahil alam nila, maapektuhan yung kanilang kandidatura. At ang ikalawa pa, Pam, wala silang nakikitang pera ngayon o nag-aantay sila ng ganansya na hindi alam ng administrasyon ngayon paano susuhulan uli yung mga kongresista para lamang pumirma muli sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And speaking of ganansya, Marlon, no, kaya ito yung panawagan natin. Ito rin yung sinasabi ni Kuyang Ibi na the Great Reset na matatawag. Dahil kapag meron pong mga kongresista sa kasalukuyan na except dun sa merong Mindanao Block, merong Duterte Block, no? At alam din natin yung mga young ones like Barzaga and Leandro Lebiste, sila, maganda na rin ang pagpapatunay ng kanyang adhikain si San Fernando, si Eli. Eli, oo. Ganon din ang direksyon ng isang Paulo Marcoleta, ha? Mismo. Marlon. Pam. Ito, ay di lang natin papangalanan. Marami na hong kongresista mula sa North, mula sa Ilocos, Pangasinan, basta bandang sa taas, sa North, ang nagpapasabi na hindi sila pipirma sa impeachment laban kay VP Sara dahil susuportahan nila si VP Sara sa darating na 2028 presidential elections. Okay, sige, allow me, no. Ang mensahe kasi dito ng Great Reset na sinasabi ni Kuyang Ibi, no, hindi pwedeng merong mga kaalyado na kongresista ng administrasyon na to na makatawid for the next administration under then to become President Sara Duterte. Dahil, alam niyo ho bakit? Nasanay ho yan na kikilos na may laging padulas. Alam natin na hindi ganun ang magiging kalidad ng leadership ng isang Vice President Sara Duterte. So, every time na lang na hindi sila mabibigyan ng cash or anything, hindi sila aayon sa kung ano ang gustong direksyon na mabuti ni Inday Sara. Kaya, ito naman ang panawagan din, Marlon, sa mga maghahangad na gustong maglingkod under the leadership of Sara Duterte, you should not be driven by money. Hindi dapat ninyo pinapangarap kung ano yung nagkaroon itong nakaraan na 19th and 20th Congress na they were all driven by luggages of money. Dapat ikaw na maglilingkod sa 2028, sanay ka dapat sa hirap at wala kang ambisyon na pagkaupo mo yayaman ka. Dahil gutom ito, Marlon, ito yung pagkakataon na dito mo mararamdaman sa 2028, Marlon, ang belt tightening. Dahil wala silang ititira kay VP Sara. Tama. Pero Pam, tuktungan ko lang yung sinabi ko kanina sa mga North. Maliban doon sa mga politiko sa Northern Luzon, marami na rin. Hindi ko alam yan. Sabihin mo sa akin yan. Message mo sa akin. Yung iba mga kilalang politiko. Send mo sa akin. Nagpapatawid na. Ito pa. Marami naman na mga pumirma na napilitang pumirma nung nakalipas na impeachment kay VP Sara. Dahil sa pera, di ba?
At dahil napilitan sila, na-pressure sila eh. Remember, yung balita na bago papirmahan, yung mga cellphone lang pinatabi. Marami sa mga kongresistang ito ang nagpapatanong na rin, paano ba makakatok sa kampo ni BP Sara? At marami na rin ang sumasagot, pumirma ka. Pero tingnan natin, kung pipirma ka lalo ngayon, lalo lang madadagdagan yang nakaharang sa'yo para makatawid ka sa kampo ni BP Sara Duterte. So, given your information, Marlon, is it likely na itong miyembro ng Committee in Justice sa HOR, yan lang ang numero ng impeachment? Posible, Pam. Bakit masyado na sinasalsal yung kwentuhan na yan? At ang masaklap pa, ang kakapal ng mukha, di ba? Yan pa talaga pag-uusapan nyo sa gitna ng matinding kahirapan, kagutuman, at mataas na presyo ng bilihin, krudo at gasolina. Yan talaga pagkakabalan nyo. Kung talagang may numero na kayo, bakit hindi nyo idiretso agad yan sa plenaryo? So talagang ang pupuk nila ngayon, sirain, babuyin si BP Sara dito sa committee level at ide-delay nila ito hanggang hanggang dumating yung inaantay nilang pondo para pansuhol sa mga kongresista na makukuha nilang numero para lamang pumirma sa impeachment kay BP Sara Duterte. We always say na yung mga bumibili ng boto, Marlon, di ba we always say, kunin nyo, pera nyo yan eh. Yep. Can we say the same to this congressman? Tanggapin ninyo pero right after nang hindi nyo binoto pero tinanggap ninyo, i-declare ninyo and transparent ninyong ipakita kung paano ninyo ginastos sa constituents nyo na baka, ang sinasabi ko, baka yun pa ang maging audition piece ninyo para makalipat kay Inday Sara. Or i-consider sila ni VP Sara. Marlon, very transparent kung saan napunta, kung poso ba yan para patubig sa komunidad, kung bagong fire truck ba yan, kung bagong ambulansya ba yan, di ba? Ako kasi, Pam, regardless kung ginamit sa tama, regardless, dapat laging ginagamit sa tama. Hindi. Ang dapat dito, bigay mo sa akin yung pondong yan, pero walang kapalit para pumirma ako. Tama. Against Vice President Sara Duterte. Pero yung pagtanggap mo nga ng pondo, dapat gagamitin mo sa tama. Hindi yung aangkinin mo, hindi yung ibubulsa mo. Yeah. Tama, Pam. Ibigay mo sa komunidad. Pwede rin, yun na muna yung pondo nyo. Hindi ko pinagbibili prinsipyo ko. Kasi naniniwala ako na hindi dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte at 1 taon at kalahati na lang to. Makakapag-antay naman siguro yung mga kababayan ko sa probinsya ko at ipapaliwanag ko sa kanila na ganito kasama ang administrasyong ito, mag-antay na lang tayo. Antayin nyo pagka si Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas, lalo nang gaganda ang ating distrito. Ang ating Diba paano yung mga, hindi ka naman pwedeng half, no half. Yes. When I say half, yes, tumanggap ka nung una. And now because we are coming into the new Congress, sasabihin mo na ngayon, no. Actually, How do you now pumirma, Pam? How do you now pay for the half yes or that half the time na tinanggap mo tapos pro-impeachment ka pa noon? Kung ako, papanindigan ko na ngayon hindi ako pipirma at magsasalita ako sa plenaryo to explain my vote na bakit hindi ako dapat pumirma. Ako, mas tatanggapin ko yung hindi ka pipirma pero hindi ka hahanap ng kapalit. Yung hindi ka pumirma, wait. Let me. Kasi ngayon, sasabihin kasi ng marami ngayon, hindi ako pipirma para makatawid ako kay VP Sara. Dapat ngayon, hindi ka pipirma dahil alam mong mali yung ginagawa nila kay Inday Sara. Huwag kang hihingi na para makatawid ka kay Inday. Regardless kung suportahan ni Inday yung candidacy mo, that should not even be a consideration. Hindi ka pumirma dahil alam mong mali. Simple, period, finish. Tama ka, Pam. Ideally, yan dapat, di ba? Pero sa probinsya kasi, at ramdam nila na matindi ang suporta at pagmamahal ng mga kababayan nila kay VP Sara Duterte, kailangan nilang tumayo, kailangan lang magsalita, at kailangan lang ipaliwanag na hindi dapat ma-impeach si VP Sara Duterte at maling-mali ang nangyari nung pagpirma niya nung nakaraang impeachment.
Tapos wala kang hihingin na, uy, Inday, taas mo naman yung kamay ko. Wala kang hihingin na ganun. And ako with VP Sara, wala din ako itataas na kamay. Yep. Wala. Depende na lang sa puso niya kung sino talaga yung yung kirot ng puso niya na itong taong to, ito gusto kong bitbitin to. Nakadepende na sa kanya. Ganun Kaya, no? kaya nga, Pam, palawakin ho natin. Suportahan natin at palakasin natin yung panawagan ni Mayor Baste Duterte na ngayon pa lang, umpisahan na natin sa ating pamilya, kaibigan, kakilala, kaopisina, barkada, at kahit kalaban. Ha? Tapos pati sa mga politiko sa ating mga lugar, sa ating mga kabarangay, kalungsod, kamunisipyo, at kaprobinsya, kalalawigan, na pakita natin ang suporta kay VP Sara Duterte para maging maingay ito at matauhan na ang kakapalan ng muka ng mga miyembro ng Committee in Justice at kakapalan ng muka ng mga buwaya sa palasyo ng Malacanang. Ano sabi ni Mayor Baste? Sabi niya, let's do what we do best. Yung suportang may puso. Sabi niya, di ba, let's make this 2016 all over again, version 2.0. This time around, from the father, now ang itatawid natin yung kanyang daughter, di ba? At dahil dyan, Marlon, anything else you wanna say to our live viewers? Wag natin kalimutan yung panawagan ni Mayor Baste. Umpisahan natin. Umpisahan natin, kilala natin. Tapos tayo mismo, barilin natin sa mga salita, yung mga kasinungalingan at walang katuturan na pinagsasabi ni Madriaga kahapon sa House of Representatives. Yan. And sabi ni Pata Tutini, just like my shirt, faith over fear, this should be the guiding thought of every congressman when it comes to the plenary vote on the impeachment. Tama yan, tama yan. And of course, no, sa lahat po ng mga magulang ngayon na proud na tinitingnan o tinitingala ang achievement ng kanilang anak, mga anak sa kanilang moving up or sa kanilang graduation, congratulations sa mga magulang na nagkanda baon-baon sa utang, di ba? Nagkanda kuba-kuba, sumakit ang mga tadyang dahil kakatrabaho. Congratulations po sa inyo. At sa mga anak naman na tinatanggap ang kanilang mga diploma ngayon, huwag kakalimutan na ang kakamayan po yung nag-aabot lang ng diploma. Humarap po sa inyong mga magulang, yumakap yung humalik at magpasalamat dahil sa tinulungan kayong itawid kung nasaan kayo ngayon. Let's give thanks to our parents and to our parents to appreciate and keep guiding their children, no? Because eventually naman, you are the future of this country and you will be our next leaders. At yung tagumpay nyo sa araw na to, tagumpay na rin yan ng mga magulang nyo. At sa mga nakakaluwag-luwag dyan, ha? Yung mga masikip, wag na ho. Yung nakakaluwag-luwag, available pa po ang Mayset. Mayset! Hello. Ayan, magandang regalo, Marlon, ha? And I think, Marlon, today, I want to believe it, that Kuyang Ibi is wearing his Mayset. I'd like to also think that the Three Marias suot din ang kanilang Mayset. I'd like to think na si Mother Hugalbot nakihiram sa isa sa mga scents ng kanyang apo at nakispray din. Yon. Maraming salamat po sa inyo ngayong araw nito, ngayong umagang ito. Patuloy pong humigop ng mainit na kape hanggang sa makapagnilay-nilay tayo kung ano ang direksyon ng araw na ito sa ating buhay. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Yes, maraming salamat po. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA. And don't skip ads dito sa Third Floor Studio. Mind your own opinion. It is a happy network. It's INP. It's nothing personal and lagi pong TYL as in. Thank you, Lon, and love! Thank you. God bless everyone kasi si God ang laging the best. Bye, Pam. Thank you. Bye, guys! Thank you po mga katetet. Ingat po.